Magandang gabi, kaibigan. Halika, humiga ka na at dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim at pakawalan ng lahat ng bigat ng araw na ito. Dadalhin kita ngayong gabi, pabalik sa isang munting tindahan sa isang pamilyar na eskinita, kung saan ang halimuyak ng matatamis na candy ay humahalo sa tawanan ng 5 magkakaibigan. Ito ay isang lugar kung saan ang isang pisong barya ay sapat na para bumili ng kaligayahan, at ang bawat hapon ay isang pangako ng walang hanggang pagsasama. Hayaan mong ang mga alaala na ito ang maging oyayi mo hanggang sa iyong mahimbing na pagtulog. Bago ka matulog ngayong gabi, hayaan mo akong dalhin ka pabalik, hindi sa isang lugar na mahahanap sa anumang mapa, kundi sa isang espasyo na nananahan sa puso ng bawat isa sa atin. Isang lugar na walang formal na pangalan, walang numero ng kalye, ngunit lahat tayo, kahit minsan sa ating buhay, ay nakarating na roon. Ito ang tindahan sa kanto ng ating kabataan, isang munting mundong nababalot sa alaala, kung saan ang isang pisong barya sa bulsa ay katumbas na ng isang kayamanan. Halika, dahan-dahan nating lakbayin ang isang pamilyar na eskinita sa Barangay Silangan, sa isang panahong mas mabagal ang pag-ikot ng mundo. Ito ang huling bahagi ng dekada 80, kung saan ang hapon ay sinusukat hindi sa orasan, kundi sa haba ng anino ng mga puno ng mangga at sa paghupa ng init ng sikat ng araw sa semento. Dito, sa dulo ng isang hilera ng mga magkakadikit na bahay, nakatayo ang isang estrukturang tila isinilang mula sa panaginip at tiyero, ang sari-sari store ni Aling Nena. Hindi ito isang gusali, isa itong hininga. Ang tindahan ay karugtong lamang ng maliit na bahay ni Aling Nena, na tila isang anak na ayaw humiwalay sa kanyang ina. Ang amoy nito ay isang bagay na hindi kayang ilagay sa bote. Amoy ng matamis na alikabok, ng lumang kahoy na binilad sa araw sa loob ng 50 taon, at ng bahagyang anghang ng mantika mula sa kanyang kusina. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumatago sa mga rehas na bintana, dumadaan sa mga bote ng Coca-Cola na nakahilera sa estante, at ipinipinta ang sahig sa kulay ng pulot at dugo. Dito sa loob, sa kaharian ng pula at amber, ang mga garapon ng candy ay parang mga hiyas, mga ice gems na may maliliit na koro ng asukal, mga pochi na kulay rosas, at mga cream sticks na nakatindig na parang mga sundalo. Sa itaas, nakasabit ang mga hila-hilera ng chippy at oishi na marahang gumagalaw sa ihip ng bentilador, tila mga banderita sa isang pistang walang katapusan. Ang sentro ng unibersong ito ay si Aling Nena, isang matandang babae na nasa mga huling taon ng kanyang 60 anyos, na ang mga mata ay may banayad na gatla ng libo-libong ngiti. Ang kanyang kulay abong buhok ay laging nakapusod ng maayos, at ang kanyang mga kamay ay hindi napapagod, laging may inaayos, laging may pinupunasan, laging may inaabot. Mabagal siyang kumilos, ngunit ang bawat galaw niya ay may tiyak na layunin. Bibihira siyang magsalita. Ang kanyang pagmamahal ay ipinapahayag niya hindi sa salita, kundi sa isang dagdag na piraso ng candy, sa isang matipid ngunit makahulugang ngiti, o sa paraan ng pagtingin niya sa 5 batang ginawang palasyo ang bangkong kahoy sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat ng kanyang tindahan. At doon, sa ilalim ng lilim ng mangga, nagsisimula ang ating kwento. Ang hudyat ay palaging ang tunog ng kampana mula sa eskwelahan sa kabilang kanto. Ito ang senyales ng kalayaan. At ang unang boses na maririnig ay palaging ang boses ni Leo. Sa edad na 10,
Siya ang imahinatibong pinuno ng kanilang munting barkada. Payat ang kanyang katawan, ang buhok ay kulay kape na dahil sa araw, at ang mga tuhod ay laging may gasgas na parang mapa ng kanyang mga pakikipagsapalaran. Mayroon siyang ngangiting puno ng kumpiyansa at mga matang kumikinang sa mga bagong ideya, mga paritara na sigaw niya. Habang tumatakbo papalapit sa grupo, ang kanyang tsinelas ay lumilikha ng tunog ng palakpak sa daan. Siya ang nagiging mitsa ng bawat araw, ang nag-aangat sa isang ordinaryong hapon upang maging isang epikong paglalakbay. Sa kanyang likuran, palaging nakasunod si Rico. 10 taong gulang din. Siya ang puso ng grupo. Medyo mabilog ang kanyang katawan. May mukhang laging nakangiti at may tawang nakakahawa. Siya ang pinakamalambot ang puso, ang unang nagpapatawad, at ang laging handang tumawa sa sarili niyang kapalpakan. "Grabe ka naman. Leo, hintayin mo ko," sabi niya, habang nadadapa sa isang maliit na bato na nagdulot ng tawanan sa lahat. Hindi siya napipikon. Para sa kanya, ang kasiyahan ng mga kaibigan niya ang pinakamahalaga. Nasa isang tabi naman si Isabel, o Isa. 9 na taong gulang. Siya ang tahimik na tagamasid. Mayroon siyang malalaki at madamdaming mga mata, at ang kanyang itim na buhok ay laging nakatirintas ng maayos. Madalas, mayroon siyang aklat na tangan-tangan. Sa unang tingin, tila lagi siyang nag-aatubili sa mga plano ni Leo. Ngunit sa loob niya, mayroon siyang malalim na pagnanais na maging bahagi ng kanilang mundo. Siya ang nakakakita sa mga detalyeng hindi napapansin ng iba, ang nakakaramdam sa mga emosyong hindi sinasabi. Kasama nila ang pinakabata, si Maya, 8 taong gulang. Siya ang simbolo ng purong inosensya. Maliliit ang kanyang mga kamay. Laging may hawak na isang luma at pudpod ng laruan. Ang kanyang mga mata ay laging nanlalaki sa pagkamangha, na para bang ang lahat ng bagay sa mundo ay bago at mahiwaga. Para sa kanya, ang kulay ng ice gems ay isang kababalaghan. Ang hugis ng mga ulap ay isang kwento. Ang buong grupo ay likas na nagiging protektibo sa kanya. At ang panghuli, ang kaluluwa ng grupo, si Bencho. 10 taong gulang. Siya ang pinakatahimik sa lahat. Galing siya sa isang mahirap na pamilya. At ang kanyang mga damit ay laging halatang pinaglumaan. Madalas ay mas malaki ng isang sukat sa kanya. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay mabait at mapagmasid. Bihira siyang magkaroon ng sariling pera para sa merienda. Ngunit ang kanyang halaga sa grupo ay hindi nasusukat sa kung ano ang kaya niyang bilhin. Ito ay nasa kanyang hindi natitinag na presensya, sa kanyang katapatan na walang hinihinging kapalit. Masaya na siyang kasama lang. Masaya na siyang bahagi ng kanilang tawanan. Ang kanilang ritual ay simple ngunit sagrado. Pagkatapos ng klase, magkikita-kita sila sa ilalim ng puno ng mangga. Dito, ilalabas ng bawat isa ang kanilang mga barya, 25 sentimo, 50 sentimo. Minsan ay may isang mapalad na piso. Ang kanilang mga palad ay magiging isang mangkok, at doon nila pagsasama-samahin ang kanilang maliit na yaman. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng araw. Ang pag-uusap kung ano ang bibilhin. Chipin na lang tayo, mungkahin ni Leo. Yung malaki, hindi aabot yan, sagot ni Isa na siyang laging tagabilang. Pangyaki lang to, o kaya iced gems. Gusto ko yung mikmik, sabi ni Maya. Pumapalakpak para may breathing contest tayo.
Ang bawat merienda ay susi sa isang partikular na alaala. Ang mikmik ay ang alaala ng isang hapon kung saan lahat sila ay umubo sa isang ulap ng gatas na pulbos. Ang kanilang mga tawa ay humahalo sa alikabok ng candy. Ang choki-choki ay ang alaala ng isang sikretong pagsipsip nila ng tsokolate sa ilalim ng kanilang mga desk habang nagkaklase. Nagpapalitan ng tingin na puno ng pagkakasabwat. Ang Yaki Gums naman ay isang pagsubok ng katatagan, isang sour challenge kung saan ang unang magpakita ng ngiwi sa mukha ang siyang talo sa hapong ito. Pagkatapos ng mahabang debate, nagkasundo sila sa ice gems. Lumapit sila sa tindahan. Isang maliit na hukbo ng mga pangarap na may dalang ilang pirasong barya. "Aling Nena, pabili po," sabi ni Leo. Iniaabot ang pinagpawisang mga barya. Kinuha ni Aling Nena ang pera. Binilang ito ng dahan-dahan at kumuha ng isang supot ng ice gems. Inabot niya ito kay Leo. Ngunit bago nila ito kinuha, ang kanyang mga mata ay napunta kay Benjo na tahimik na nakatayo sa likuran. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Walang sinabi si Aling Nena. Dahan-dahan lamang niyang kinuha ang isa pang ice gem mula sa garapon, isang kulay rosas. Ang paborito ni Maya, at idinagdag ito sa supot. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bumalik sila sa kanilang bangko. Ang paghahati ay isang seremonya. Bibilangin ni isa ang bawat piraso. Tinitiyak na lahat ay may pantay na bahagi. Ang bawat isa ay maingat na pipiliin ang kanilang paboritong kulay. Isang simpleng gawain na nagpapakita ng kanilang mga personalidad. Si Leo ay laging kumukuha ng asul, ang kulay ng pakikipagsapalaran. Si Isa, ang dilaw, ang kulay ng sikat ng araw sa mga pahina ng libro. Si Rico, ang berde, dahil nakakatawa raw ang kulay. Si Maya, ang rosas. At si Benjo, palaging kinukuha ang puti, ang pinakasimple sa lahat. Umupo sila roon, kinakain ang kanilang merienda. Habang ang araw ay dahan-dahang bumababa, nag-uusap sila tungkol sa lahat ng bagay at tungkol sa wala, tungkol sa mahigpit nilang guro, sa pusang nanganak sa likod bahay, sa hugis ng mga ulap sa kalangitan. Ang kanilang mga boses ay humahalo sa huni ng mga kuliglig na nagsisimula ng magising. Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa harap ng tindahan ni Aling Nena. Ang mundo ay perpekto. Ang kanilang pagkakaibigan ay isang bagay na tila hindi magbabago. Isang bagay na kasing tatag ng lumang kahoy na kanilang inuupuan. Ngunit tulad ng anino, ang lahat ay humahaba, ang lahat ay nagbabago. Isang araw, isang bagong pangarap ang nabuo sa isipan ni Leo. Isang pangarap na mas malaki kaysa sa isang supot ng ice gems o yaki. "Grabe, pare," sabi niya, habang nakatingin sa pinakamataas na estante sa tindahan ni Aling Nena. Naroon ito. Nakatayo na parang isang hari sa kanyang trono, isang family-sized na bag ng chippy. Naiisip nyo ba kung mapasa atin yan pista na, ang ideya ay tila imposible. Ang presyo nito ay katumbas na ng kanilang pinagsama-samang baon sa loob ng isang linggo. Ngunit sa mga mata ni Leo, walang imposible. Mag-iipon tayo, deklara niya. Lahat ng barya, gaano man kaliit, itatabi natin. Walang bibili ng kahit ano. Para sa chippy, ang hamon ay tinanggap ng lahat ng may pananabik. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang ritual ay nagbago. Sa halip na bumili ng merienda,
Ang kanilang mga barya ay inilalagay sa isang maliit na lata ng gatas na itinago nila sa isang butas sa ilalim ng bangko. Bawat hapon, bibilangin nila ang kanilang naipon. Ang tunog ng mga barya ay musika sa kanilang mga tainga. Ang pagtitiis ay nagpatamis sa kanilang pangarap. Ang bawat araw na lumilipas ay nagpapalapit sa kanila sa kanilang inaasam na pista. Ang family-sized na chippy ay hindi na lamang isang merienda. Ito ay naging simbolo ng kanilang pagkakaisa, ng kanilang sakripisyo, ng kanilang pinagsamahan. Sa wakas, dumating ang araw, ang lata ay halos puno na. Sa huling bilang ni isa, ang kanyang mga mata ay nagningning. Eksakto na. Bulong niya. Saktong-sakto. Isang sigaw ng tagumpay ang kanilang pinakawalan. Nagtalunan sila sa tuwa. Ang kanilang pinaghirapan ay magbubunga na. Maingat nilang ibinuhos ang mga barya sa isang maliit na supot. Ang huling, pinakamalaking barya, isang makintab na piso, ay inilagay sa ibabaw na parang isang korona. Okay, sino ang magdadala? Tanong ni Leo. Lahat ay tumingin kay Rico. Sa kabila ng kanyang pagiging lampa, siya ang may pinakamabuting kalooban. Siya ang pinakapinagkakatiwalaan ng lahat. Ikaw na, Rico, sabi ni isa. Ingatan mo yan. Ha? Oo naman, sagot ni Rico. Ang kanyang dibdib ay umalsa sa pagmamalaki. Kinuha niya ang supot ng barya at hinawakan ito ng mahigpit, na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Sama-sama silang tumayo. Isang masayang prosesyon na handa ng angkinin ang kanilang gantimpala. Nagsimula silang maglakad papunta sa tindahan. Ang kanilang mga puso ay tumitibok sa iisang kumpas ng pananabik. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, sa isang iglap na hindi nila namalayan, ang sinulid ng kanilang perpektong mundo ay nagsimulang matanggal. Ang kanilang paglalakad ay hindi isang ordinaryong paghakbang. Bawat tapak ay may bigat ng isang misyon. Ang hangin ay tila huminto upang magbigay daan sa kanila. Si Leo ay naglalakad sa unahan. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang noo ay nakakunot sa determinasyon. Sina Isa at Maya ay nasa kanyang magkabilang tabi. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa supot ng barya na hawak ni Rico. Si Benjo, gaya ng dati, ay tahimik na nakasunod sa likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang pambihirang kislap ng pananabik sa kanyang mga mata. Si Rico naman ay nasa gitna. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa supot. Bawat barya sa loob nito ay isang pangako ng tagumpay. Ngunit, ang tadhana ay may sariling paraan ng paglalaro. Isang maliit na ugat ng puno ng akasya na sumusulpot mula sa sementadong daan ang naging balakid. Isang bagay na hindi napansin sa daan-daang beses nilang pagdaan. Natapilok si Rico. Isang mabilis at alanganing paggalaw. Upang hindi bumagsak, iwinasiwas niya ang kanyang mga braso. Sa isang sandaling iyon, ang supot ng barya ay lumipad mula sa kanyang kamay. Isang nakabibinging tunog ng metal ang pumuno sa hangin, na sinundan ng isang nakakalat na paggulong ng mga barya sa lahat ng direksyon. Para silang mga langgam na biglang nagkagulo. Ang ilan ay tumalbog sa pader, ang ilan ay nagtago sa ilalim ng mga damo, at ang iba ay nawala sa mga siwang ng kalsada. Napatigil ang lahat. Ang kanilang masayang prosesyon ay naging isang estatwa ng pagkagulat. Hala! Sigaw ni Maya.
Ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang bibig. Ang unang kumilos ay si Leo. Bilis pulutin natin, utos niya, at ang lahat ay dali-daling yumuko. Ang kanilang mga mata ay galit na naghahanap. Ang kanilang mga daliri ay nagmamadaling kinakapa ang mainit na semento. Isa-isang bumalik ang mga barya sa supot. Ang mga 25, ang mga 50. Bawat isa ay isang hininga ng ginhawa. Pagkatapos ng ilang minuto, tila nakuha na nila ang lahat. Humihingal. Tumayo sila at muling nagtipon. Si Isa, na may natural na likas sa kaayusan, ang kumuha ng supot. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang laman sa kanyang palad at sinimulang bilangin. Ang katahimikan ay mabigat. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng pagbilang ni Isa. Shabalber, 9 na piso at 50 at 25. Huminto siya. Ang kanyang noo ay kumunot. Muli niyang binilang. At isa pa, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kulang, sabi niya sa isang halos pabulong na tinig. Kulang ng 1 piso. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. 1 piso. Ang pinakamalaki. Ang korona ng kanilang naipon. Ang 1 pisong nag-iisang makintab at bago. Imposible, sabi ni Leo. Hanapin niyo ulit, baka nandyan lang. Muli silang yumuko. Mas masigasig ngayon, ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila mahanap. Ang piso ay tila nilamon ng lupa. Ang pag-asa ay dahan-dahang napalitan ng pagkadismaya. Si Rico ay nakatayo lamang, namumutla. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Sorry, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kasalanan ko to. Si Leo, na puno ng pagkabigo, ay tumingin sa paligid. Ang kanyang pangarap na pista ay naglalaho sa kanyang harapan. Ang kanyang pagkadismaya ay naghahanap ng mapagbubuntunan. At ang kanyang mga mata ay napadako kay Benjo. Si Benjo, na tahimik na naghahanap kasama nila. Si Benjo, na hindi kailanman nagkaroon ng sariling pera. Isang madilim na ideya na isinilang mula sa galit ang nabuo sa isip ni Leo. Teka nga, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay may bahid ng akusasyon. Lumapit siya kay Benjo. Ikaw, may kinuha ka ba? Ang tanong ay parang kidlat na tumama sa gitna nila. Napatingin ang lahat kay Leo. Pagkatapos ay kay Benjo. Si Benjo ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Umiling siya. Wala, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Wala. Leo, alam niyo yan. Kasi naman, giit ni Leo. Ang kanyang pagkadismaya ay nagiging galit. Ikaw lang naman ang laging walang pera dito. Baka naisip mo, Leo, tama na, saway ni Isa. Ang kanyang boses ay matatag. Huwag mong sabihin yan. Hindi yan gagawin ni Benjo. Ngunit ang lason ay naipakalat na. Isang siwang ang nabuksan sa kanilang perpektong mundo. Si Benjo ay tumingin sa kanilang lahat. Isa-isa. Nakita niya ang pagdududa sa ilang mga mata. Ang awa sa iba. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa gutom. Walang nagsalita. Dahan-dahan, tumalikod si Benjo at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Hindi siya lumingon. Ang kanilang grupo ay nabasag. Ang supot ng kulang na barya ay naiwan sa kamay ni Isa.
ngayon ay wala ng halaga. Ang pangarap na Chippy ay naging isang bangungot. Sa mga sumunod na araw, ang bangko sa ilalim ng puno ng mangga ay nanatiling walang laman. Ang dating masayang hapon ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Pumupunta pa rin sila sa tindahan, ngunit hiwa-hiwalay na. Bumibili sila ng sarili nilang merienda, umuuwi sa kanilang bahay, at kinakain ito ng mag-isa. Ngunit ang mga candy ay nawalan ng lasa. Ang Chippy ay parang papel. Ang lamig ng Coca-Cola ay hindi na nakakapawi ng uhaw. Ang saya ay wala sa bagay. Nasa pagsasama-sama pala ito. Si Aling Nena, mula sa kanyang bintana, ay tahimik na nagmamasid. Nakikita niya ang kanilang kalungkutan. Nakikita niya ang pag-iisa sa kanilang mga mata. Wala siyang sinasabi, ngunit ang kanyang puso ay nakakaramdam. Isang hapon, si Rico ay nag-iisang lumapit sa tindahan. Ang bigat ng kasalanan ay hindi pa rin nawawala sa kanyang dibdib. "Aling Nena, pabili po ng isang yaki," sabi niya. Iniaabot ang kanyang barya. Kinuha ni Aling Nena ang candy at ang bayad. Ngunit sa pagsusukli niya, tila aksidente siyang nakakuha ng sobrang barya mula sa kanyang kaha. Isang makintab na piso. Inilagay niya ito sa palad ni Rico kasama ng yaki. "Ay, Aling Nena, sobra po," sabi ni Rico. Tumingin lamang si Aling Nena sa kanya. Isang banayad na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Sa'yo na yan, iho," sabi niya. Baka kailanganin mo. Hindi lubos na naunawaan ni Rico ang ibig sabihin ni Aling Nena. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, hawak ang candy at ang sobrang piso. Isang pakiramdam ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Kinagabihan, habang hinuhubad ni Rico ang kanyang shorts para maligo, may naramdaman siyang matigas sa tupi ng laylayan nito. Kinapa niya ito. Isang bilog na bagay na metal. Dahan-dahan niya itong inilabas. Isang makintab na piso. Ang nawawalang piso. Sumingit pala ito sa tupi ng kanyang pantalon nang siya ay matapilok. Isang malaking hininga ng ginhawa ang kumawala kay Rico, na sinundan ng isang alon ng matinding pagsisisi. Ang lahat ng ito, ang lahat ng sakit, dahil sa isang barya na nasa kanya pala buong panahon. Walang kasalanan si Benjo. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kahit papalubog na ang araw, tumakbo siya palabas ng kanilang bahay. Una niyang pinuntahan si Leo. Ipinakita niya ang piso. Pagkatapos, si Isa at si Maya, at ang pinakahuli, ang pinakamahirap, ay si Benjo. Natagpuan nila si Benjo na nakaupo sa hagdanan ng kanilang bahay. Yakap ang kanyang mga tuhod. Lumapit si Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Benjo, patawad," sabi niya. Ipinakita ang piso. "Nasa akin lang pala. Patawarin mo kami." Lumapit si Leo. Ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay nawala. Napalitan ng hiya. "Benjo, patawarin mo ko," sabi niya. "Hindi ko dapat sinabi yon. Grabe pare, ang tanga ko." Si Benjo ay tumingin sa kanila. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na kalungkutan na dahan-dahang napapalitan ng pag-unawa. Tumango siya. Isang simpleng tango. Ngunit sapat na yon. Sa sandaling iyon, ang siwang sa kanilang mundo ay nagsara. Muli silang nabuo.
bumalik sila sa tindahan ni Aling Nena. Magkakasama muli. Ang kanilang mga anino ay mahahaba na sa dapit hapon. Inabot nila ang kumpletong bayad. Kinuha ni Aling Nena ang pinakahihintay na family-sized na chippy mula sa estante at iniabot sa kanila. Bumalik sila sa kanilang bangko. Binuksan ni Leo ang supot. Ang amoy ng keso at mais ay pumuno sa hangin. Ngunit walang nagmadaling kumuha. Umupo sila roon sa katahimikan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kanilang pagkakaibigan na nasubok at nasaktan ay mas tumibay, mas matatag, mas mahalaga kaysa sa anumang merienda. At habang kinakain nila ang chippy, bawat piraso ay may lasa ng kapatawaran ng muling pagsasama at ng isang aral na hindi nila malilimutan. Ngunit hindi nila alam, isa na namang pagbabago ang paparating. Isang pagbabago na mas malaki kaysa sa isang nawawalang barya. Isang pagbabago na susubok sa katatagan ng kanilang pundasyon sa paraang hindi nila inaasahan. Isang bulong ang nagsimulang kumalat sa barangay Silangan. Isang bulong na dala ng hangin na magbabago sa lahat. Ang kapayapaan na muli nilang natagpuan ay kasing tamis ng kanilang pinagsaluhang chippy. Sa mga sumunod na linggo, ang lahat ay bumalik sa dati. Ngunit may isang bagay na nag-iba. Mas malalim na ang kanilang pag-unawa sa isa't isa. Mas matibay ang kanilang samahan. Ang bangko sa ilalim ng puno ng mangga ay muling naging kanilang kaharian. Ngunit ang buhay, tulad ng isang ilog, ay hindi kailanman humihinto sa pag-agos. At sa barangay Silangan, may isang bulong na nagsimulang umikot. Dahan-dahan, tulad ng alikabok sa ihip ng hangin. Nagsimula ito sa mga nag-uusap na matatanda sa may poso. Isang pariralang nahagip ng tenga habang nag-iigib. Pagkatapos ay sa mga nagtsitsismisang ali habang nagsasampay. Kawawa naman si Aling Nena. Matanda na kasi. At unti-unti, ang bulong ay lumakas. Naging isang usap-usapan na gumapang sa bawat eskinita. Hanggang sa marating nito ang pandinig ng 5 bata. Ang balita ay isang dagok na hindi nila inaasahan si Aling Nena. Pagod na raw at nanghihina ay magsasara na ng kanyang tindahan. Aalis na siya. Titira na sa probinsya kasama ng kanyang anak. Sa una, hindi nila ito pinaniwalaan. Imposible. Ang tindahan ni Aling Nena ay kasing permanente ng araw na sumisikat tuwing umaga. Ito ang kanilang kanlungan. Ang kanilang mundo. Paano ito mawawala? Ngunit isang hapon, ang kanilang pag-aalinlangan ay naging isang mapait na katotohanan. Pagdating nila sa tindahan, may kakaiba sa hangin. Ang karaniwang amoy ng candy at lumang kahoy ay may kasamang amoy ng alikabok na naligalig. Sa loob, nakita nila si Aling Nena. Hindi siya nag-aayos ng paninda. Nag-i-impake siya. Ang maliliit na gamit isang lumang radyo. Isang de-kwerdas na orasan. Mga delatang pagkain ay maingat niyang inilalagay sa isang malaking kahon ng karton. Walang nangahas magtanong. Ang tanong ay nasa kanilang mga mata na. Ang sagot ay nasa bawat mabagal na galaw ni Aling Nena. Tumayo sila roon sa labas ng rehas. Isang grupo ng mga batang biglang nawala ng kulay ang mundo. Ang tindahan na dati isang kaharian ng pula at amber ay tila naging kulay abo. Bumalik sila sa kanilang bangko. Walang nagsasalita. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa noong nawala ang kanilang piso. Ito ay isang pagkawala na hindi kayang ayusin ng paghingi ng tawad. Ito ay isang problema
na hindi kayang lutasin ng kanilang pinagsama-samang barya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Leo ang kawalan ng kapangyarihan. Walang laro na kayang magpasaya sa kanila ngayon. Walang pakikipagsapalaran na kayang magpabago sa katotohanan. Anong gagawin natin, Barca? Basag ni Rico sa katahimikan. Ang kanyang boses ay garalgal. Walang nakasagot. Napayuko na lamang si Maya. Niyakap ang kanyang laruan hanggang sa nagsalita si Isa. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Hindi natin siya mapipigilan umalis. Sabi niya. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Pero pwede natin siyang pasalamatan. Ang ideya ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. Nagbigay ito ng liwanag. Nagbigay ito ng direksyon. Mula sa pagkalugmok, isang bagong layunin ang nabuo. Hindi nila kayang pigilan ang pagbabago. Ngunit kaya nilang bigyan ng magandang pagtatapos ang isang kabanata ng kanilang buhay. Sa huling pagkakataon, muli nilang pinagsama-sama ang kanilang mga naipong baon. Ngunit ngayon, hindi ito para sa kanila. Hindi para sa merienda. Ito ay para kay Aling Nena. Nagpunta sila sa bayan at pagkatapos ng mahabang paghahanap, nakabili sila ng isang simpleng regalo, isang maliit na panyo na may burdang bulaklak na sampagita sa gilid. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang plano. Kinabukasan, isang Sabado ng umaga, habang si Aling Nena ay nasa palengke, sinimulan nila ang kanilang munting misyon. Ang kanilang mga maliliit na kamay, na sanay lamang sa paglalaro, ay nagsimulang magtrabaho. Si Leo ang nanguna sa paglilinis sa labas. Tinatanggal ang mga tuyong dahon sa ilalim ng puno ng mangga. Sina Rico at Benjo ay kumuha ng basahan at pinunasan ang alikabok sa mga estante at sa mga garapon ng candy. Ang bawat punas ay isang paalam. Si Isa at Maya naman ay gumawa ng isang malaking karatula mula sa isang lumang karton. Ginamit nila ang kanilang mga krayola upang isulat ang mga salitang, "Salamat po, Aling Nena." Pinalamutian nila ito ng mga larawan ng araw, ng mga bulaklak, at ng 5 batang magkakahawak kamay. Ito ay isang tahimik na paggawa. Isang gawaing puno ng pagmamahal at pasasalamat. Nang dumating ang huling araw ni Aling Nena sa barangay, ang mga bata ay naghihintay na sa kanya. Nakaupo sa kanilang bangko. Ang hangin ng hapon ay malamig. Tahimik nilang iniabot ang kanilang regalo at ipinakita ang kanilang karatula. Kinuha ni Aling Nena ang panyo. Hinaplos niya ang burda. Tiningnan niya ang karatula. Binasa ang bawat letra. Ang kanyang mga mata, na laging kalmado, ay dahan-dahang napuno ng luha. Isang butil ang pumatak sa kanyang pisngi. Gumawa ng munting ilog sa mga gatla ng kanyang balat. Ito ang unang beses na nakita nila siyang umiyak. Tumingin siya sa kanila, isa-isa, at sa isang pambihirang sandali. Nagsalita siya. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Ang tindahang ito, sabi niya, ay hindi lang kahoy at yero. Kayong mga bata, kayo ang puso nito. Binuksan niya ang pinto ng tindahan sa huling pagkakataon. Kumuha siya ng 5 magkakaibang merienda mula sa halos wala nang lamang mga estante. Inabot niya ito sa kanila, isa-isa. "Ito, mula sa akin," sabi niya. "Huwag na ninyong bayaran." Umupo sila sa kanilang bangko. Sa huling pagkakataon, magkakasama. Kinain nila ang kanilang huling merienda mula sa tindahan ni Aling Nena. Bawat kagat ay kanilang ninamnam.
Walang nagsasalita. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ipinipinta ang kalangitan sa kulay kahel at lila hanggang sa ang huling sinag nito ay naglaho sa abot tanaw. Lumipas ang mga taon. Ang mga anino ay lalong humaba at nagbago ng hugis. Ang mga bata ay naging mga binata at dalaga. Ang mga landas na dati iisa ay nagsanga-sanga na. Isang araw, bumalik si Isa sa barangay Silangan. Isa na siyang dalaga. May mga pangarap na mas malaki kaysa sa dati niyang munting mundo. Naglakad siya sa pamilyar na eskinita. Marami nang nagbago. Ang mga bahay ay may mga bagong pinta. May mga bagong pader na itinayo. Ngunit ang ilan ay nanatili. Ang puno ng mangga ay naroon pa rin. Mas malaki at mas mayabong. Isang tahimik na saksi sa pagdaan ng panahon. Huminto siya sa tapat ng bahay ni Aling Nena. Ang tindahan ay wala na. Napalitan na ito ng isang blangkong pader na semento. Walang bakas. Walang marka. Tila isang pahina sa isang libro na binura. Tumayo siya roon ng matagal. Walang tunog kundi ang marahang ihip ng hangin sa mga dahon ng mangga. Ngunit kung ipipikit niya ang kanyang mga mata, halos maririnig niya ito. Ang malakas na tawa ni Leo, ang pagkadapa ni Rico, ang mahinang bulong ni Maya, ang tahimik na presensya ni Benjo. Halos malasahan niya ito. Ang tamis na alikabok ng mikmik sa hangin, ang asim ng yaki, ang init ng chipi sa kanyang dila. Ang lahat ay naroon, nakatago sa katahimikan. Naghihintay lamang na alalahanin. Isang katotohanan ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Isang tahimik na karunungan na pumayapa sa kanyang puso. May mga bagay na hindi kailangang marinig upang madama. At may mga lugar na hindi kailangang manatili upang hindi malimutan. Dahil ang mga pinakamahalagang alaala ay hindi nakatira sa isang lugar, kundi sa loob natin isang tahimik na espasyo kung saan ang lahat ng nawala ay nananatiling buhay. Magpakailanman. At sa katahimikan ng hapong iyon, tumango si Isa, isang tahimik na pagtango ng pasasalamat sa puso, sa isang perpektong pag-unawa. Ang tindahan ay wala na, ngunit ang diwa nito, ang diwa ng kanilang kabataan ay hindi kailanman mawawala. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa harap ng isang pader na semento, naintindihan ni Isa ang lahat. Ang hangin na dumampi sa kanyang pisngi ay tila may dalang bulong mula sa nakaraan. Isang paalala na ang mga lugar ay maaaring maglaho. Ngunit ang mga damdaming isinilang sa mga lugar na iyon ay hindi kailanman namamatay. Ang tindahan ni Aling Nena ay hindi isang gusali na gawa sa kahoy at yero. Ito ay isang sisidlan ng kanilang mga tawa, ng kanilang mga pangarap, at ng kanilang payak na pagkakaibigan. At ngayong basag na ang sisidlan, ang laman nito ay hindi natapon. Bagkus, ito ay sumama sa hangin, kumalat sa bawat sulok ng kanilang mga puso. Sapagkat ang mga tunay na tahanan ay hindi mga istrukturang nakatayo sa lupa. Ang mga tunay na tahanan ay ang mga pusong pinili nating uwian, paulit-ulit, doon, sa tahimik na sulok ng kanyang alaala. Buo pa rin ang tindahan. Bukas pa rin ito. Laging naghihintay, magpakailanman. At dito, kaibigan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa iyong tahimik na pakikinig.
sa iyong pagsama sa munting paglalakbay na ito pabalik sa kahapon. Naway ang init at dalisay na diwa ng kanilang pagkakaibigan ay manatili sa iyong puso at maging isang banayad na oyayi sa iyong paghimbing. Sa ating muling pagkikita, may iba na namang pinto ng alaala na naghihintay na buksan. Ngunit sa ngayon, ipahinga mo na ang iyong isip at damdamin. Hanggang sa muli, magandang gabi.